Golden Boy Real Guide to Treasures. Ang ating episode ngayon mga katiyats ay tungkol sa partial analysis ng isang treasure map ng Emperor ng Japan noong World War II. At bago tayo magpatuloy sa mga bago pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-subscribe ito para palagi kayong updated sa mga upload at sa aking event followers. Shout out muna tayo. Shout out muna tayo kina Julieta Tabuklaon, Danny Flores, Boy Tilaw, Victor Aliaga, shout out din kay Helen Balmosina, Ilmerito Lasso, kay Stephen Wapo Rodriguez, Raul Trangia, Angelito Capistrano, shout out din kay Hyacinto Femia, Jelly Lopez, Glenn Mario, Alexa Bansena, Robert Cabunilas, Edith Marie G, kay Rico Mausisa, Cirilo Jaom, and lastly shout out kina Mang Yan Tagabukid, Marbing Gallardo, Jeffer Makiran, Alex Parula, at kay user MT3GD at sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa inyong lahat mga katiyats. Tayo na ngayon magpatuloy. Magandang buhay mga katiyats. Ang ating episode ngayon ay tungkol sa itong Imperial Treasure Site ng Teresa sa Quezon Province. At ito'y merong laman na napakalaking halaga kasi ito isang Emperor Treasure Site. Out of 175, isa ito sa 175 treasure site sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ang Imperial Treasure ay ibinaon yan sa mga mahihirap na klaseng lugar sa matataas na bundok. Karamihan yan ay malalim talaga, 30, 60 hanggang 200 meters deep ang pagbaon at silyado ng konkrito ang bawat bunker, kaya mahirap pasukin. Okay, so ito yung map layout ng treasure. Wala siyang giveaway, lahat ay nandoon na sa tunnel. Pero sa tunnel, sarit-samot ang makikita nyo. Merong mga diamonds, jewelries, coins, merong golden Buddha at precious stones na mga diamonds. Ngayon, ang treasure tunnel na ito ay merong layout na parang nagtalikod na E. Okay, nakatalikod ang dalawang E tunnel. Hindi natin natalakay ito sa ating mga types of tunnel, kaya akin to pinakita ngayon. Ngayon may laman ito na 777 billion yens. Bakit gumagamit sila ng 77? Karamihan ng Imperial Treasure Site, kung hindi 55 billion, ay 77 billion. Bakit inuulit-ulit nila ang mga numero? Okay, yang kasi 5 ay swerteng numero yan sa hapon. Ang 555, lalo na ang 777. Kasi ang 7 nag-represent sa the fortune, the gods of fortune, the 7 gods of fortune sa Japanese mythology. Kaya 77 ang nilagay nila dyan para swerte. Magkano ba sa peso ang 77 billion yens? Okay, tingnan natin. Ito ang conversion ng Google. Merong 300 billion 609 million 722,000 pesos. Yan ang equivalent. So 300 billion pa rin ang equivalent ng 777 billion yen sa peso. Kaya napakalaging halaga pa rin mga katiyats. Okay, so balik tayo dito. Ngayon, tingnan natin ang mga sign muna. Itong flag at ang orasan or clock. Ngayon, itong flag, kapag ganito ang postura niya, kapag nilalagyan ng flag, yan ay Imperial Treasure Site. O kung hindi man, yan ay General Treasure Site. Kaya malaki talaga ang laman kapag may flag ang mapa. Okay, ngayon merong code ang flag na yan. Kapag binaliktad ang paglagay ng flag, ang pagdrawing sa mapa dito, nakaganyan siya. Ibig sabihin ay gamitan ng mirror image ang mapa.
Ibig sabihin baliktarin ang mapa. Kung merong itong transparent light sa likod, tingnan kasi baliktad. Binaliktad yan kapag dito ang flag. Yan ang code nila sa paglagay ng flag. Kaya merong mga mapa ng Hapon na baliktad. Kaya tingnan yan dito sa flag. Kapag ganito, dito nagalagay ang flag sa kaliwa, ibig sabihin baliktad. Mirror image yung mapa. Baliktarin. Okay, dito naman sa relo, 9 and 3. Ibig sabihin, east and west. O, tingnan nyo mga katits. Tamang-tama tayo. Ang dalawang malalaking deposito ay east. And then, ito ang sentro. And then, sa west ay ito rin. Kaya sa wall clock, amigdad sa clock face, yan kasi ang substitute sa compass, ang relo. Kaya maraming hindi nakakaalam ng relo. Yung sa World War II Lost Gold ng History Channel, hindi nila tiningnan yung relo sa kanilang mapa, kaya hindi nila alam ang posisyon, alignment ng pagbaon. Hindi nila napansin na yung relo ay napaka-importante sa pag-locate kapag may dala kayong mapa. So, kapag may nakitang relo, yan ay compass. Halimbawa, kung dito nagaganyan, so ibig sabihin north-south ang deposito. Ngayon, kung dito sa kabila, nagaganito, ayan, at dito, so ibig sabihin ay southwest at northeast. At marami pang sikreto yan sa relo. Meron akong vlog niyan sa Golden Boy, paano pagbasa sa relo na compass ng Hapon. Okay, ngayon tingnan na natin mga katiyats. Ito'y estimated na mayroong 60 meters deep ang tunnel na ito, ang bunker na ito. So 60 meters, malalim yan. Ito daw ay hinukay na ng mga banyaga with supervision of kung sino man ang nasa gobyerno noong 1990s. Kung kilala nyo sila, Bob Curtis, Olaf Johnson, at meron pang isa, tatlo yan na foreigners. Yan ang komisyon sa paghukay dito. At ayon sa mga sabi-sabi ay nakuha daw itong dito na portion, itong west. At itong east ay hindi nakuha kasi meron daw diyan aerial bomb. Meron daw napakalaking bomba na nakahang sa wall ng tunnel, at kapag ginalaw yun, mahuhulog yung bomba at napakalaki daw nun. Kaya sasabog ang buong bundok. Kaya hindi nila ginalaw itong portion dito. So ito lang ang nahukay nila Bob, nila Olaf Johnson at ni Bob Curtis, na mga foreigner na eksperto sa ganitong pag-treasure hunt. Pero bakit nga babilib tayo sa mga Amerikano? Rogelio Rojas lang. Roger Rojas nakakuha ng Golden Buddha at napakaraming box ng gold bars na hindi pa nakuha sa tunnel. Kaya let us give credit to Roger Rojas, our very own Filipino treasure hunter. Masyado tayong bilib sa mga kano, hindi nga marunong magbasa ng clock face. Mas marunong pa tayo magbasa ng mga science kaysa kano. Sila lang ay sophisticated sa mga gamit. So atin na isa-isahin ito. Ano ba itong dalawang bilog? Ay, tatlong bilog pala dito.
Okay, yan ay nakalagay dito sa actual. Close up lang yan. Dito yan nakalagay, 3 yan. In actual, maliit lang yan. Tubo lang yan na kasing laki ng numero 5 na 5 inches or 4 inches na pipe. Yan ay bent. So ito ay ventilation hole. Singawan ito, bent para sa tunnel. So 3 bent ang nilagay nila. Ngayon, itong mga end of tunnel, ito yung mga sealed entrance, kaya nagaganyan. Merong concrete dyan na nagaganyan. Sealed entrance yan, kaya pwedeng dito kayo maghukay ng tunnel nyo, vertical, 60 meters. At makapal ang ano na yan, takip, napakakapal niyan. Ang height nitong tunnel na ito ay kakasya daw ang truck kasi merong ipinasok na trucks diyan, 4 na trucks. So ibig sabihin, ito yung height ng truck. Yan ang gulong niya. Yan. Ibig sabihin, kasyang-kasya lang talaga ang truck sa tunnel. So ang tao ay dito lang. So pwedeng makatayo ang tao sa tunnel na yan. At maganda ang pagkagawa daw ng tunnel na yan, made by concrete. Kaya nang tabunan muli ay nandun pa rin yung passage of tunnel sa loob. Okay, kasi binuhusan niya ng konkrito at magandang pagkagawa. Kasi nga Emperor Treasure bunker ito. So tingnan natin kung ano itong mga iba pang sign dito na nakalagay. So dito muna tayo sa maliit na laman ito. So una, ito is square na may dot. Yan ay boxes of, lagyan natin ng arrow. Isang malaking box ng gold bars. Box of gold bar, GB lang. So hindi natin alam kung ilan. Nakalagay lang yan sa mapa. Basta 77 billion yen lahat yan. Itong dito, itong parang nakapulupot, hindi yan treasure, hindi yan treasure under. Yan ay spiral staircase. Okay, yan ay staircase na spiral ayon sa meaning. Kaya ang entrance dito na ito na portion sa west ay ito yung kanyang entrance. Meron siyang sign na plus. So yan ang entrance niya. At dito kayo bababa sa spiral. Ngayon makikita doon isang box na malaki na gold bars. At ito, ano ba ito? Okay, so yan ay dalawang box. Yung una, itong dito, gold bars. Ang pangalawang box ay diamonds. So lagyan na natin daya. Okay, kaya konti lang, ilang boxes lang yan ba, ay 3 boxes lang ang laman ng west. At ito daw yung nakuha kasi wala nga siyang patibong. Okay, walang booby trap. Ngayon, dito sa may vent, sa kalagitnaan, ay kung mapasok nyo yan, dito kayo dadaan sa gitna. Okay, at ang nyo dyan tamaan ay yung makapal na concrete na kisame ng bunker. Okay, konkrito kasi itong na ganito. At ang bubong niyan ay makapal.
Nasa 2 meters daw yan ang kapal. Kaya kapag ganyan, pag nabutas nyo yan, sundan nyo lang ang bent itong pipes. At ang pipes ay nasa tapat mismo nitong ano ba itong tatlo na boxes. Okay. Ang tatlong boxes na ito ay merong laman ng mga golden Buddha. Golden Buddha. So bawat box ay merong isang golden Buddha na malaki katulad ng kay Rogelio Ruas. So ibig sabihin, merong tatlong golden Buddha sa tatlong malalaking box na yan. So sa golden Buddha pa lang ay 1 ton ang bawat isa. So ibig sabihin merong 3 tons of golden Buddha dito sa gitna ng tunnel. Ito kalagitnaan. So gitna ito. Kapag natumbok nyo ang gitna using this map, pero walang pinakita na ano dito na mga marker na kahoy, kaya napakahirap. Mahirap hanapin to. Siguro meron lang dito ano yung nilagay nila na coordinates. O kaya ang mapa na ito ay meron pang karugtong. Wala kasi siyang pictorial map kung anong bundok at malapit ba ito sa creek o river or falls. Kaya mahirap talaga ito hanapin. Okay, dito naman tayo sa east. Ano ba itong dalawang box na narito na mayroong X? Ang dalawang yan ay hindi box kundi jars of gems. Okay, so dalawang banga. Dalawang banga yan ng gemstones. So hindi nilagay kung diamonds ba or kung anong klase, basta gemstones. Ibig sabihin halo-halo. So pwede rin palang dalawang banga ang lalagyan nila. So parang giveaway yan. Ngayon pag napasok nyo na itong entrance, ito dito walang entrance itong east. Ang entrance yan ay nasa west. Dito siya. Itong dito. Pero merong sealed entrance ito, tatlo rin. Kapag natumbok nyo yan, pwedeng matamaan nyo yan sa 60 meters deep. So butasin nyo yan, yung ano na yan, concrete seal to entrance, tatlo. Okay, so ano ba itong bilog sa gitna? Yan ay marker. Doon sa parang crossing, merong nakalagay na bato na tinatawag na gilingan. Yung old mill noon, yung gilingan ng bigas na bato na may butas na circular. So ganito yan kung mag side view, yung gilingan. So dalawang bato yan na nagaganyan. Yan ang maggigiling ng mga mais. Okay, so marker lang yan na nandiyan kayo sa sentro ng tunnel na left and right. Make that north and south ay merong napakalaking mga laman. So ano bang meron sa north and south? Okay, unahin natin itong apat. Yan ay akala natin boxes, pero yan yung apat na trucks. Yung Isuzu 97, Isuzu Type 97 model ay merong karga yun na 1 ton. So kung apat yan, 4 tons of gold bars ang meron dito. At yan ay apat din na truck. So 4 tons of gold bars. At dito ay dalawang banga ng gemstone. Kunting halaga lang yan. Itong dito, ito'y napakarami. Drums of, kaya nga minsan ng diamond ay ganito ang sign ng diamond. Box na may ikis. Drums of diamond. So ilang drums ba yan? 1, 2, 3, 4, 8. 8 drums of diamonds. Okay, ang kanyang sign ay ito.
So mayroong 8 drums. Ang lalaki ng drums na yan, punong-puno ng diamond. Karamihan ng diamond dyan ay uncut, unprocessed, at hindi yung diamond na nakikita natin na makikintab. Galing pa kasi yan sa mga mina. Dinala nila, hindi pa natapos i-process. Kaya drums of diamonds ang laman. Okay, so ito lang yung aking partial analysis about this map. At sa may hawak ng mapa na ito, so naliwanagan na kayo kung anong laman ng tunnel na ito. Okay, ang bandang east, meron daw yan dito sa may truck daw yun, dito nakalagay sa truck. Sa ibabaw ng truck, kapag ginalaw daw ang mga truck, pag nagalaw yung mga truck na yun, ay babagsak daw yung aerial bomb, yung parang torpedo na ganito ang hugis. Aerial bomb yan noong kapanahonan ng World War II. So ganito ang hugis niya. At malaki yan, parang kasing laki yan ng poste ang diametro. Kaya pag nalaglag yan, sasabog ang buong bundok, kuguho. Kasi napakalaking bomba niyan. Okay, kaya quit daw kayo sa may truck. Mayroong booby trap dyan. Okay, so yan lang mga kadiyats. Sana ay mayroong kunting naibahagi ko about this map ng famous Imperial Treasure Site dyan sa Teresa, Quezon Province na ibinaon noong 1943. Ako'y magpaalam na. May the fortune be with you and don't stop chasing for that golden dreams. Paalam!